At sabi pa sa Korinto, Kapitulo 6, versikulo 9-10, hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Ang mga nakikiapid, sumamba sa mga Diyos-Diyosan, nangangalunya, nakikiapid sa kapwa lalaki o kapwa babae. 10. Ang mga magnanakaw, masasakim, mapaglasing, mapanlait o mandaraya, ang ganyang mga tao ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos, dahil nga sa ayaw ng Diyos na may mapahamak sa atin kahit isa. Siya ay nananawagan sa atin lahat para magsisi at manumbalik sa Kanya. Binanggit niya ang bersikulong ito sa Biblia. Ang Joel Kapitulo 2, versikulo 12 and 13. Gayon naman, wika ni Yahweh, mataimtim kayong magsisi at manumbalik sa akin, kayong mag-ayuno, manangis at magdalamhati. Magsisi kayo ng taus-puso, hindi pakitang tao lamang. Magbalik loob kayo kay Yahweh na inyong Diyos. Siya'y may magandang loob at puspos ng awa, mapanibhubhuin at tapat sa Kaniyang pangako. Laging handang magpatawad at hindi nagpaparusa. Huwag na daw po tayo magdebate pa tungkol sa mga kautusan, kundi sumunod na lang po tayo sa kalooban ng Ama, na tayo pong lahat ay magpakabanal sapagkat Siya ay banal na Diyos. Salampatayanan natin ang Kanyang anak na si Jesucristo, sapagkat Siya lang po ang ibinigay ng Ama sa atin para magligtas po sa atin. Wala nang ibang pangalan pa ang ipinahiram niya sa Kanyang kaisa-isang anak na si Jesus. At ang bagong pangalan niyang ito ay buong pusong tapat na iningatan ng Kanyang kaisa-isang anak na si Jesucristo hanggang sa kamatayan niya sa krus. Ang pangalan ng Ama natin na nasa langit ay Yahweh sa lumang tipan. Ngayon naman sa bagong tipan, ang bagong pangalan ng ating Ama na nasa langit ay Jesus. Juan Kapitulo 17, versikulo 11 and 12. Kaya nga nabanggit ni Jesucristo na Siya at ang Ama ay isa. Juan 10:30. Nabanggit ni Jesucristo yan kasi ang pangalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos ay ng Espiritu Santo ay isa at parehas. Si Jesus ang kanilang pangalan. Silang tatlo na persona ng ating Diyos ay parehas na Diyos, at silang tatlo ay magkakamukha, at ang kapangyarihan nila ay magkakapantay.
Wala ng ibang Diyos liban sa Kanya, wala na siyang katulad at walang kapantay. Filipos 2:9-11. Kaya naman siya itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalan higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit, na nasa lupa at nasa ilalim ng lupa, maniniluhod sa samba sa Kanya at ipahayag ng lahat na si Hesukristo ang Panginoon para sa ikararangal ng Diyos Ama. Inuutos ng Diyos na sunugin at sirain natin na ninyong lahat ng mga ribultong santong Diyos-Diyosan ninyo, pati mga paswerte, mga pantaboy sa mga malas, mga anting-anting at mga rosaryo ninyo, at ang Diyos na buhay na isang Espiritong Diyos na makapangyarihan sa lahat ang dapat po ninyong tawagin, lapitan, luhuran, sambahin at dalanginan. Magpakumbaba kayong lahat at ang Diyos ang inyong purihin, luwalhatiin at itaas, hindi ang mga artista, mga singer, mga drummer, mga banda, mga makakata, mga sarili ninyo, etc. Awit 150 kapitulo 6 kapitulo 150 versikulo 1:6. Purihin si Yahweh sa banal na templo. Ang Diyos ay awitan, purihin sa langit ang lakas niyang taglay. Siya ay purihin sa kaniyang ginawa. Siya ay purihin sapagkat dakila. Purihin sa tugtog ng mga trompeta, awitan sa saliw ng alpa at lira, sa tugtog ng tambol, magsayaw, purihin mga alpat plauta. Lahat ay tugtugin. Ang Diyos ay purihin sa tugtugin ng pumpiyang, sa lakas ng tugtog siya'y purihin. Purihin si Yahweh ng mga nilalang, purihin si Yahweh. Mga kapatid, habang may hininga pa kayo at may lakas, magsisi na tayo tumalikod sa inyong mga kasalanan, mag-ayuno o hindi kayo kakain at hindi rin iinom sa loob ng isa o higit pang araw na may kasamang pagdarasal, pag-aaral, pagbabasa at pagsasaulo ng mga salita ng Diyos at ang pagkakanta din sa Diyos ng buong puso. Manangis o magdalamhati at manumbalik loob sa Diyos. Isuko na ninyo ang lahat sa Diyos, ang inyong mga kasalanan, ang inyong mga kahinaan, ang inyong pagkalimot sa Diyos, ang inyong mga sakit at ang lahat ng inyong problema. Lahat yan sa Diyos ninyo isuko at ipagkatiwala, pati ang inyong pagbabago, ang inyong kaligtasan at kaligtasan ng inyong mga pamilya, mga kamag-anak, mga kaibigan, at ang kaligtasan ng lahat ng tao ay sa Diyos din ninyo lahat ng tao ay sa Diyos din ninyo lahat ipagkatiwala. Patawarin ninyo ang lahat ng tao nagkasala sa inyo upang patawarin din kayo ng Diyos.
Pahayag, Kapitulo 22, versikulo 12-13. Makinig kayo, wika ni Jesus, darating na ako, dala ko ang mga gantimpalang ibibigay sa bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Ako ang Alpha at ang Omega, ang una at ang huli, ang simula at ang wakas. Pahayag, Kapitulo 22, verse 16. Ako si Jesus ang nagsugo sa aking anghel upang ang mga bagay na ito'y ipahayag sa inyo na nasa mga iglesia. Ako'y mula sa angkin ni David. Ako ang maninining na tala sa umaga. Pahayag, 3:12. Ang magtatagumpay ay gagawin kong isang haligi sa templo ng aking Diyos at hindi na siya maaalis doon magpakailanman. Iiukit ko sa kanya ang pangalan ng aking Diyos at ang pangalan ng aking lungsod ng aking Diyos, ang bagong Jerusalem sa bababa mula sa langit, buhat sa aking Diyos. Iuukit ko rin sa kanya ang aking bagong pangalan. Pahayag 2:29. Kung may pandinig kayo, dinggin ninyo ang sinabi ng Espiritu sa mga iglesia. Gawa 2:17, 2:17-21. Ito ang gagawin ko sa mga huling araw, sabi ng Diyos. Pagkakalooban ko ng aking espiritu ang lahat ng tao, at sa ngalan ko'y magpapahayag ang inyong mga anak, ang inyong mga binatay makakakita ng mga pangitain, at ang inyong matatandang lalaki magkakaroon ng mga panaginip. Sa mga araw na iyon ay pagkakalooban ko rin ng aking espiritu ang aking mga alipin, maging lalaki o babae, at sa ngalan ko'y magpahayag sila. 19. Magpapakita ako ng mga himala sa langit at mga kababalaghan sa lupa, dugo, apoy at kakapal na usok. 20. Magdidilim ang araw at pupulang animoy dugo ang buwan bago sumapit ang araw ng Panginoon, ang dakila at maniningning na araw. 21. At sinumang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Awit 68:11. May utos na pinalalabas na si Yahweh ang nagbigay, ang nagdala ng balita ay babaeng karamihan.